ito ang gagawin natin ngayon, isa sa mga espesyal na putahe sa gabi ng Noche Buena. Gagawa tayo ng hamon! Tara guys, samahan niyo ako at simulan na natin! Okay guys, gagawa tayo ng curing mixture. Paghahalu-haluin lang natin yung 3 sangkap. Ilagay na natin yung salt. Then, isunod natin yung sugar at yung pink salt. Bale, ito yung magsisilbing preservative sa ating meat. At imimix lang natin ito. Bale guys, yung pink salt, nabibili ito sa mga grocery stores or yung sa malalaking market. Yung 1 kilo nito sa market is nasa around 40 to 50 pesos. Pero sa mga grocery stores, may mga nabibili naman na konti lang. Okay mga kalabs. Okay, ito na yung ating pork. Ang ginamit natin na pork dito ay pigi. Guys, magpagawa na lang kayo ng magandang hiwa sa inyong mga suki. So, ilagay na natin yung ating mixture. Ipahid lang natin sa buong pork. Bale guys, tinusok-tusok ko na ito ng tinidor kanina. Yung bandang parte ng laman ng ating meat upang pumasok or ma-absorb yung ating curing mixture. Guys, siguraduhin lang natin na malalagyan natin yung buong pork para maganda yung pag-cure natin ng ating gagawing ham. Ayan guys, huwag niyong kakalimutan na tusok-tusukin ng tinidor yung parteng laman ng ating pork. Dahil may tendency na maging matabang ito pag hindi nyo ginawa yung proseso na yon. At siguradong makapasok yung ating curing mixture. Ayan, so gumamit tayo ng ziplock. Ayan, so saktong-sakto lamang yung ginamit natin na ziplock para sa ating pork. Kung wala naman kayo available na ziplock, ay pwedeng plastic ang gamitin. Make it sure lang na yung plastic na gagamitin ninyo ay masiseal nyo ng maayos. Bali guys, i-ref natin ito at i-cure for 7 days. Ilagay nyo na lang sa chiller. At habang kinukure pala natin ito sa ref, baliktarin nyo ito on the 2nd day. Then sa 3rd day naman yung kabilang side, bali gagawin natin yan for 7 days para ma-absorb ng buong pork yung curing mixture. Bali guys, may na-cure na tayo na pork for 7 days at yun yung gagamitin natin. Okay guys? So ayan guys, ito na yung nakaready na na-cure ko na for 7 days. Bali hugasan natin ito ng bahagya lamang. Okay guys, so ito na yung pork na hinugasan natin kanina. Then, gagamit tayo ng pangtali. Bali, ang ginamit ko dito ay yung pangtali ng longganisa. But guys, kung meron naman kayong fishnet, ay much better. At gagamit tayo ng Del Monte Sweetened Pineapple. Hindi ito sponsor. Baka naman. Wow! Guys, ilista nyo na yung mga nagpapasarap na ingredients natin dahil pag lumaki na ang channel natin, ay baka iba na yung product na gamitin ko. Okay mga kalabs, mag-start na tayo magtali. Bali pa criss-cross yung way ng gagawin natin dito para medyo bumilog yung ating ham at gumanda yung hugis nito. Guys, so bali na itali na natin. Now, ilalagay na natin sa ating cooking pot. Then, lagay na natin ating sweetened pineapple. Shake, shake muna natin. Shake, 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 shake. Magaling ako dyan guys sa shake, shake. Oh yeah! Ayan guys, huwag niyo masyado pupunuin dahil may ilalagay pa tayong another ingredients na magpapasarap lalo sa ating hamon. And now, isa sa magpapasarap sa ating ham, maglalagay tayo ng San Miguel flavored beer, apple flavor. Mas lalong magiging flavorful yung ham natin pag kinumbine na natin ito. Bali kalahati lang yung mailalagay natin ito. Pero guys, depende sa or kung malaking cooking pot na gagamitin ninyo, ay pwede rin nyo namang ubusing ilagay.
Ayan, so medyo pupunuin lang natin ng konti, pero huwag niyong paapawin. Ayan, may natira pang kalahati. Siyempre, akin na to. Favorite ko to eh. And now, yung ating sugar. Ayan guys, pababain muna natin yung sugar. Bakit ko ba naman kasi nilagay sa gitnang ibabaw yung asukal? Pwede naman sa gilid. Pinahirapan ko pa talaga yung sarili ko. Ayan guys, so pagkatapos nito ay lulutuin natin ito sa loob ng 1 oras at sa mahinang apoy lamang. Okay guys? And now guys, after an hour ay pwede na natin i-caramelize itong ating hamon. Ayan, so tanggalin muna natin yung tali. Ayan guys, so ang ganda-ganda na ng korte ng ating hamon, di ba? Hugis pala, hugis. Parehas lang yun? Ay, pareho lang ba yun? Pareho lang pala yun. May sumisingit itong mumu eh. Ayan guys, kalat lang natin yung sugar sa ating ham. So gagamit na tayo ng torch to caramelize the sugar sa ating ham. Guys, para hindi masayang yung sugar ninyo, tulad nitong nakakalat sa paligid, ilagay nyo pa rin paunti-unti at i-torch ninyo. So guys, tama lang yung sugar na nilagay natin sa paligid ng ating ham. So, tama lang din yung pagto-torch or pagkakaramelize natin dito compared sa ibabaw ng pork. Aray! Nakalimutan ko, mainit pala. Carry ko naman guys. Nagulat lang ako. Practice lang para di naman seryoso. Ayan guys, ready to serve na ang ating masarap na hamon. Pero bago ang lahat ay gagawa muna tayo ng syrup mula sa ating pinagpakulan ng ating pork! Okay guys, so bali ito na yung ating pinagpakuluan. Bali kalahati lamang yung nilagay natin dito guys kasi masyadong marami kung gagawin natin yung lahat ng syrup. So ngayon mag-a-add lang tayo ng another pineapple juice. Then a tablespoon of soy sauce. And add tayo ng sugar. Okay, pakukulaan natin ito at pagkatapos ay ilalagay na natin yung ating pampalapat na cornstarch. Guys, don't forget sa pagluluto, lagi po natin sasamahan ng pagmamahal dahil ito po ang susi upang maging masarap ang ating niluluto. Sa bawat halo, lagi po natin sasamahan ng heart! Oh yeah! Ayan guys, ready na ang ating ham syrup at pwede na rin natin i-slice yung ating hamon. Pero bago ang lahat ay ito po muna ang tamang sukat na ating mga ingredients. I-screenshot nila guys!
Ready na ang ating napakasarap na hamon! Guys, try nyo na ang ating recipe. Saktong-sakto sa kahit anong okasyon, lalong-lalo na sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon. Just click thumbs up or like kung nagustuhan nyo pong ating recipe. And don't forget to click subscribe and tap the bell para ma-notify kayo sa lahat ng ating mga susunod na uploads. Again, this is Mari. Thank you for watching. Kain na tayo! Dito lamang yan.